Sa mga istoryang madadangog tangon yan, maaaraman ta kung papaano, sain, asin kiisay ta mamamate an kagurangnan. Sudan ta po ang mga istoryang madara sa Indo ki inspirasyon, asin giya, ngunyan digdisa, tingog parokya. Good morning mga katingog parokya. Nguanang Domingo, maswerte kitang kayon kita usad na bisita na tubong ligaw, kumbaga homegrown na padi na magasaysay-sa niya ni kan sanyang paglakbay bilang usad na padi, lalong-lalo na nguanang pandemic times. I have the honor and privilege to introduce to you our priest, Father Jason Piando. Good morning, Father Jason. Good morning po, Ma'am Rosie. Pinagmaray ni kading team na mag-interview ng isad ng wansay mo na alidi sa ligaw na siyempre nagagining pagbaklay iyan sa sanyang bukasyon na pagiging padi. Pwede raw istoryaan mo kami kin kaano nagpun so calling mo bilang isad na padi. Siguro, nagpun kan calling ko dahil ta sulula ko ni kadto religyosa. Pag nagasimba ni kadto kan lola ko, idi sa parokya, ta nag-start kami ni kadto sa Santa Cruz. Ta ako pa man sa ni kadto so apo niya, apirme niya akong pinagiba do Domingo. Pag nakikita ko so padining nagami sabi ko, pag nagdakila ako, gusto ko man ning maging padikina. Labi ka dakilo pala ng influensya ni lola mo sa imo. Amo kadto kang pinagangaltang transfer of faith. Siyempre naglagi kang seminaryo. Kumusta man subuhay mo bilang isad na seminarista? Kayong karaw mga nagkairing kwentrong mga kadipisilan? Paano mo kadto nagkaralabanan tanganin na-sustain mo so desire mo na maging pad? Nung ito po ako sa lagding seminaryo, so primero ito nag-enjoy ako. Amo kang primerong namatian ko na ito sa lag. So kaya nung ito ako salig, uno man na mga nainkwentro ning problema, so madali sana ning na re-resolveran na ampang. Pero di talaga nauda kan di nauda kan problema. Pero nadadara sa pagpangadji, pag pirming nangadji sa mahal na Diyos. So ano man na problema nalalampasan minsan nga ni na nakukuha ko na minsan nakalipasan na sa problema uminagisa ng bigla. Siyempre siguro iyan kan mal na Diyos sa pagtabang. Nakatutok talaga kahit sa bukasyon mo. Pero kayon marawi ka usad na instance na gusto mo nang magluwas sa pagpadi. Po, nagluwas ako sa seminaryo. Siguro third year, second sem nung theology. Nagluwas ako ni kadto sabi ko gana gayud ako. Kaya ni kadto nagaparaturog na sana ako. Kaya sabi ko nagtesting ko raw na sa luwas. Taduro diretso man kaya so pag-eskwela. Magkuango na pahingalo maning makapag-isip-isip. So nice. kinibo ko ni kadto. Nagtrabaho ako sa luwas habang nag-decide ako nikan sa diri ko. Naisip ko kaya madali na akong makagraduate. Di pa basta ako nakapag-rep-rep kung talaga na kang amo magadiretso o pa. So kaya nagluwas akong 1 year. Nagtrabaho ako sa ordinaryong arag ng mga pinagagibunikan pag nagatrabaho baga sa Manila. At least sabi ko di ako maistoryan kung paano magbiyahe pag nagatrabaho, kung ano ka namatay ang pag naguli. Sabot-bot ko ng pagal pala na ko. Kaya mabalik na ako sa seminaryo. Wala gustong ko gilayon sa pag-eskwela ko. Amo kadto so type na pagangal sa imo no Dios. Patanaon ka sa luwas kina mag-decide ka na bumalik. Okay. Manang panaw ning pandemya, uno man kan sa imong masasabi sa imong pagkapadi, nakadakil na itong mga challenges, lalo na sa parokya mo? Nguanang panahon nin pandemya, so iyan permidi na uda kan kabah kan takot.
iyan pirme pag lalong-lalo na kung minsan pag may uulyuan, magangal ning magapaulyo, kan primero ni kan inunga ko tulos, uno kan ilang. Uno kan ali ito sa ospital. Pasiguro. Tanibad na kung uno ka di, kung may ilang. Kaya napisabihan ko sa nagusig, di na ko ika magambog. Kung wala ka, ngaling makaiwas na kita sa kwa. Primero, pag kami na, na impact, lockdown na kansimpan, irakman sa mga tao. Tama. Na kwa. Kaya, iyan man gila yun kan kan pag-ingat sa diri. Pero dawa nga ni pinagakaban iyan ang pero pinagagibo man gila yung kan obligasyon. Dawa natakot pero ninhuli ta obligasyon kahit man gibon. Kan rason may Diyos. May Diyos. Okay. Bahala na si Lord. Bahala na si Lord. Pero puro man kita nga aming protehido na nagatubod kita sa Anya, na narig kita, na di kita pabayan. Okay. Kung alimbawa, may mga naisyan ka man na mga paradi na mga tagay di sa Ligaw o kaya yan sa parokya mo na distinwan, unong kan mensahe na itataw mo sanda para sinra mag-persevere, magpadagos. Primero, di sinra makalingaw na magpangadji sa mahal na Diyos. Dahil amukan sa pagpangadji, iyan ko nakita so pang relasyon sa mahal na Diyos. So mag-closeness mo sa mahal na Diyos na mas lalong maparani ka. Kung tapag nangadji, gakan pagmati mo ka istorya mo sa Diyos. Tapag pag di na kaya nangadji, iyan na kan tentasyon, nagalag, gakan pagmati mo ga sumal na Diyos. Di mo na arag nung dati na gapirmin ka istorya mo. Kaya iyan nalugod kan tentasyon. So bali amo kan sikreto mo. Opo. Pangadua, dapat iyang kang pagigos. Lalong-lalo na kan pag-study sa pag nag-eskwela, magigos ng maray. Importanteng maray. Kaya na pangatulo, dapat iyan na maugma. Maugma sa pinagagibo. Sa pinagagibo. Oh. Kan lalo na. Lalong-lalo na. Opo. Okay. Lalong-lalo na. Aside from prayers and your strong faith, ano pa kang pinakapundasyon na masasabi mo, kinya nga ika, naging padi, astangwana, padi ka pa? Kan pamilya, importante, na perming iyang kang pagsuporta. Kan ina, importante. May parents ka pa? Mama na sana. Okay. So papa ko, nasaki ning nagparang. Amo na kadto ka nakabantay sa mo, tama si papa mo. Importante kan pamilya kayong kaulian. Oh, thank you very much Father Jason sa mga iniras mo. May mga bagwa kong nagkararangag na. So iba nagkararangag ko na sa ibang mga naging padi. Say mo, very concrete man sa mga itinaw mo mga examples na kunya nga ika, naga-persevere, naga-mantiner yan sa bukasyon mo. Thank you very much, Father Jason. Salamat po. Mga katingog parokya, kaya naman kita usad na inimbitaran na akis pangpadi, orgulyo ni kan mga taga-parokya ni San Esteban sa mga taga-Ligaw City na naging usad sa mga alagad ni Kristo nga na renggantaman kan sanyang istorya bilang usad na padi. Good morning, Father Dennis. Good morning po, Ma'am Rosie. Pwede mo raw kaming takwaning sad na istorya kinsay nagpunso sa imong bokasyon pagpadi. Okay po. Again, good morning po sa gabos na mga naghihinanyog. Ako po si Father Dennis Postrado at tubong taga Herrera. Ang Herrera sako po kan siyudad kan Ligaw, pero ang sakuyang parokya sakop na kan Balugo, Our Lady of the Rosary Parish, Balugo Uwas Albay. Nag-adal akong elementarya duman sa samong barangay sa Herrera. Makulor man subuhay duman sa baryo kaya maugmaan sa kuyang childhood. Na-expose ako sa mga Boy Scout camping. Kaito,
Asin duman ko namit bidan so mga barkada ko na iyo ang nag-imbitar sa kuya sa seminaryo. Igwa duman sa mga grupo ming ito na naglaog na pala sa seminaryo, si Jason De La Torre. And kang nagkaigwasin na ning vocation campaign, nabigla ako kang sarong aldaw, nagbisita siya sa Harong. As in, ikinaugma ko man, dati kong ka-close barkada kang elementary. As in, duman niya ako pig-imbitara na mag-exam, magkakaigwa daw na orientation sa seminaryo. And kaya ito, dahil pa akong background, dahil akong pagkasabot kan seminaryong iyan inulita. Not bako kami so aktibong maray sa parokya, ang sakuyang mga magurang bakong supig sasabi sa ng Kristiyanong Katoliko. Taong simbahan. Bako taong simbahan na pigbimidbid tangon niya ng mga aktibo. Kaya, pig-imbitaran niya ako, then nagsimbag man ako sa sayang imbitasyon, nag-orientation sa seminaryo. Tapos, after kang orientation, waiting kang result, actually, waitlisted ang pangalan ko duman sa resulta. Pero, ninhulita sa enot pa sa nang pakalaog ko sa seminaryo na inganyo na ako kang environment, may kawatan na basketballan, may katurugan na sarabay kamo. So garbaga nainganyo ako kan lugar. So pagkatapos duman, dahil naman ako nag-isip na ibang laugan na eskwelahan, kaya pigsabi ko sa magurang ko na gusto ko duman maglaog. Kang maralaugan na, pig-enroll na ako ni Mama sa St. Stephen, kaito, ngunyan St. Mary's na. Paghuna niya, dahil naman ako malalaw sa seminaryo. Pero, rumdumon kong maray, it was my birthday, May 27. So, seminarista na na-assign duman sa Balugo, iyo ang naghatod kan surat sa Harong, na birthday pwede pa daa akong makalaog. Birthday Birthday gift. gift. Kaya sabi ko, siguro magayon na regalo ito sa kuya. Then, ugmahon akong maray, nakalaog ako duman sa seminaryo. As in, dumang ko na namidbidan ang simbahan, ang eskwelahan, kung ano ang direksyon kan pag-adal duman na talaga ako nagkaigwanin nin idea kan pagpadi. Bago ako naglaog duman, daing-dae. Blank sheet ka pala. Pero sa nasarong eskwelahan na gusto kong laogan, pero kanyaon na ako sa seminaryo, duman na nagkaigwanin nin direksyon so sa kuyang pag-adal sa laog kan seminaryo. Maugma, mamundo, ang sakuya sa nakaito, ang pigkakaputan ko sana. So gusto kong makatapos. Isa na ang perming pigkakaputan ko. Kung ano man ang kadipisilan, na dahil man nahali may mga kadipisilan, not financial, pandua, grabe talaga sa struggle ko sa academics, sa laog kan seminaryo. Ito sa perming kadipisilan na pigaagihan ko sa laog. Pero sa kuya sana, permi kong pigihira sa mga seminarista na pig-enjoy ko sa nasubuhay ko sa laog. Minsan may kadipisilan, pig-enjoy ko sana na ining pigigibo ko para sa kuya man sana inipag-abot kan panahon. Kasi daiman kaming pigigibo sa laog kan seminaryo na daiyan makakatabang sa muya pag-abot kan panahon. Kang pagkatapos ko sa high school, ang permimisa na duman na pigahaditan, ano daw kung ika-recommend ka sa masunod na level. So, salamat sa Diyos, tigtawan perming tsansa na magpadagos, and ang sakuya man perming kasimbagan, magdidesider ako sa buhay. Magdidesider sa pag-adal na iyo anahiling ko perming kaipuhan, as in maluya.
Kaya duman, struggle talaga ako maray. An sa kuya sana, daiman ang mahal na Diyos nagpapabaya sa satuya. Ito ka hugot ning kusog. So, iyan sana ang ano ko na, sabi ko, may mga paghiro ang mahal na Diyos na siguro ka ito dahil ko pa nahihiling, nangunyan, grabe ang pagpasalamat ko na sa kadipisilan kan buhay ka ito sa seminaryo na pigpaparabalik-balikan ko. Kadakol pala na paagian mahal na Diyos na pigibo para sa kuya. Tapos, pagtapos naman kang college, yun na ito na, siyempre, last phase kang seminary formation. So, talagang ma-decide ka kung mapadagos ka o malaog ka na sa theology. Ang sa kuya sa naman na ang consideration ko taday ako mapadagos na iyon na ini ang pighandaan kang buhay ko. Iyon na sa pinili ko and binugta ko na sa diri ko, pinapurma ko na sa inda na taday ako mapadagos. Ang sinyalis sa nang pigahalat ko, kung day ako i-recommenda, tibaad ba ko ini sa kuya? Isa naman iyan, tapos kang nasa theology na, yun na, magian ang buhay, may mga nagtatarabang na. So, kung kayon man, naging challenge ito sa life mo bilang nagirarani na sa pagiging padi, ano ito? Siyempre, ang naging ano lang sa kuya kay ito, kung dai talaga ako duman ang bukasyon ko, pag-iisip ko ka ito, paano daw ako mabubuhay sa luwas? Paano daw taday ko pinaghandaan ang buhay na ini? Manungod sa decision making duman, iyon permi kasi alimbawa sa seminaryo, bako man gabos naging maray ang pagkabuhay, minsan may mga makakagibo ka manin mga violations. Ang permisa ng kahaditan ko ka ito, paano kung paluwason ako, paano kung ako digdi talaga sa bukasyon na ini, paano daw ang buhay na mapuuna naman daw ako sa uno, paghahandaan ko na naman daw ang buhay sa luwas. So, kaya ang focus ko ka ito sa seminaryo, talagang sa bukasyon sa pagpadi. Iyo man sa naday man akong iba ka itong na-encounter na kadipisilan, except sa pag-adal, sa formation. Di ako masyadong kasi mas masinunod ako. Sang unya na panahon baga, nasa pandemya kita, igwa ka man ang mga kadipisilan na pigahampang, unya na dakulon bagang mga pigbawal, ano man ito po? So far po sa panahon tangon niya na nahahampang kita kaining krisis, ang enot, sabi ko nga ni sa mga parishioners ko, sa PPC ko, dipisilong kita makahiroon yan. So sa tuyang pigigibo, tangani na makarani kita sa tao, napupugulan kita ngunyan. Ang enot na panahon kan lockdown, talagang nabigla man kami. Nabigla ako personalmente kung ano na ba ang gigibuhon ano na ba ang gigibuhon ko, paano na ako ma-reach out sa sakuyang mga parishioners. And salamat sa social media kasi pigo-offeran kita kan mga paagi tangani na maipadagos taan sa tuyang misyon. Kaya minsan kami digdig kulang sa gamit, kulang sa nakikitakod kaming internet. Pero tayo ini ang paagi tangani na magpadagos kan ministry, kan sa tuyang misyon. Pigpapatama-tama mina sana, pigigibuhan mina sa ng paagi tangani na maipadagos so sa tuyang misyon na magrukyaw kan marhay na bareta. Matibay ka talagang padi. Tud ka sa mga kadipisilan, kaya madali kang makakop. Okay.
Kung may mga kamidbid ka na gusto man magralaog sa seminaryo na maging pareho mo man, ano man ang pwede mong ikataram sa inda, lalo na ngunya na panahon? Enot sa gabos talagang kaipuhan tangon yan ang bukasyon ta garo dikit na sana talaga ang nagsisimbag sa bukasyon na ininin pagpadi o dikito na sanaan sa tuyang mga seminarista ngunyan. Pero siyempre padagos an sa tuyang pag-inganyar sa inda enot an pagtaonin modelo sa mga kaakian tangani na mainganyar sindang magpadi man asin an sa indang buhay maging simple sa panahon ngunyan na pigahagad sa satuya kaya sa mga aki lalo na sa sakuyang mga sakristan man na iinganyar ko pig-iimbitaran ko na sabi ko magserbi ka mo sa mahal na Diyos bilang padi ta kulang na ang mga padi tangunyan maugma para sa kuya sasabihin ko sa inda maugma ang pagiging padi maugma ang maglingkod sa mahal na Diyos maugma na yaon ka sa mga tao na nagsiservisyo sa inda. Magayon ang istorya kan sa imong paglakbay bilang saro ng padi ngunyan. Siguradong makakainganyar ka pa ki mga kaakian na maglaog sa pagpadi. At this point, gusto ko pong pasalamatan si Father Dennis sa pagtaon niya ning panahon sa Tingog Parokya na maaraman man ang sa iyang buhay bilang sarong padi. Thank you very much, Father Salamat Dennis. man po, Ma'am Rosie, kay Mon sa oportunidad natin na sa kuya na makapaghiras sa Indong. Magayunon ang programang inikan sa Indong Parokya sa evangelization. Thank you po. Nakatapos pa sana kita magdangog kan paghiras kan mga duang aking padi na tagaligaw dili sa Diocese kan Legazpi. Ngunyan igwa naman kitang sarong bisita na nagmamaot man na maging sarong padi. Siya si Seminarian Mark Austin Tuason. So Austin, kasuarin mo naaraman asin paano mo naaraman na igwa kang calling para maging isarong padi? Kung sa ka pong babalikan, ang pinaka-peak ni kan sa aking pagsimbag sa pangapoda na kadipo, nagpo nung 2014 na, or 2013 actually. So, nagatrabaho na ako ni kanto po. And, yan sa City Hall. Tapos, parang of all the things na parang magigibo ko or there's still something lacking in me. And minsan idi na ako simban, may parang may inanap man gilayo na akong kaugman na gadi ko nakikita or di ko naanap hanggang sa eventually nagpundo ako, nag-urup-urup hanggang sa naglig ako di sa bukasyon na kadi sa pagpadi or naglig na po ako sa seminaryo. That was in year 2014. Pero later on, pigparasuy-suy ko po sa aking istorya kan sa aking buhay. Nga mi na nangyari sa buhay ko, kung babalikan ko, actually, leading kadto para sa akin, punong akas pa ako, pirmi na akong iyan. So, involvement ko ni kadto, so active involvement ko ni kadto di sa parish, especially po sa youth ministry. So, pagparamisyon na mo ni kadto sa mga barangay. So, involvement ko sa community, nga amin kading bagay na kadi para sa akin, di kadi nangyaring basta sana, kundi nga amin kadto preparasyon para sa akin, tanganing eventually magsimbag ako ning yes sa pangapoda na kadi tikan sa ating kagurangnan. Bilang isad na seminarya na nagamaot na maging isad na padi sa abot na pag-abot ning panahon, kadakil kang nababaritan, kadakil kitang nababaritan ng mga negative na mga bagay, mga istorya na pigabato sa simbahan sa mga kapadian na to. Sa buhay mo bilang seminarista, nagkakayon ba sang instance na ika na disganar, na ika nagsabi sa diri mo, abo ko na, wan pala ni kaan? Tauman sana po kita, Mami Rose. And
kabilang ni kan pagiging tao, amo na magduda. Kadakil, actually di sanay sa beses, nagkapirang beses na nagabot ako sa puntong nagduda man kung uno ipadagos ko ba kadi. Kadakil ning mga marat na nangyayari, uno kakayan ko ba kadi. Muna arag kadikan issue, uno raw pagabot ning panahon pag kami naman, uno pa daw kan gamas malala pa. Ngamin kadto naging parte na kadto nung sakeng mga kaungaan. And every day di naali na di ko kadi maunga. And every day pirmi man kadtong piga-affirm ni Lord sa akin. Sa kamatuoran po kan nagpakasig sa akin, amo kan pagtuon ni kan sa aking mata. Daman iba, daman ako ibang pigkikita, daman ako ibang pinaga ukwan ning keseg na magpadagos kundi kan sa ating kagurang na naaw man na sa akin nag-iimbitar na maglagidi aw man sa akin angal sa bukasyon na kadi. Kung kikiton ko kan mga bagay na temporal nga man may mga kaluyahan, maski kading inangal natin kading sa ating simbahan, since idi kita sa kinaaban nga amin kadi subject sa mga pagbabago, nga amin kadi subject sa mga imperfections. Kumbaga, di ta makikita kan perfection ide. Pero di man kadto rason para sa akin, tanganing magpundo. Minsan yaon ang imperfection, iyan man gilan so hope na magabot kita sa panahon na nga amin na bagay na kadi, abot na sa perfection. Kadtong bagay, kadtong puntong kadto amo na so idto na kita kay ba ni Lord. And kading simba na pinagamao, kading simban nga na inangalatang Pilgrim Church, kan pagmaot ni kadi na makabot kita ito sa Triumphant Church. So minsan iyan ang mga kadipisilan, ang mga karatan. Di man ako natutunyag pero di ako magasuko. Kan pinakasalming ko daman ni ba si Lord. And kanisad sa mga bagay na magayon po idi sa ato, ang sa ating parokya nakangaran sa primerong martir ni kan sa ating simbahan, si San Esteban Proto-Martir. Isad ka siyempre, kung tatagay di ako, dakiling bagay, dakiling epekto sa aking bukasyon. So, pinangaputan na pagtubod ni kan sa ating patron, si San Esteban. Kung si San Esteban nga ni, di nagpatanyag sa mga kadipisilan na inampang niya nung panahon niya nga man ako ta magpatanyag, di ba? Niya nga ta give up ako. So kan sa akong pirming inspiration man, daman di ba kan sa ating patron si San Esteban na minsan inampang niya so kadakil na kadipisilan, even martyrdom, nagpadagos siya sa inyang pagtubod bilang Kristiyano. Thank you very much again. Apuira kay Jesus Christ na sa imong inspirasyon. So mga idi sa kay ribata mga padi o sa kapwa seminarista, kain ka man napipiling mga role models na mag-inspire man sa imo, kayon law. Of course, Mami Rose, may mga nagkapirakitang mga somehow ehemplo sa ating bukasyon. Primero, di ko ikanigarkan sa ating obispo. Yan, so somehow idi sa ating diocese akan sa inyang pag-aruga bilang shepherd ni kan sa ating diocese and sa inyang pagkamuot man sa nga amin na nasa sakpan niya. Ikaduwa kan sa ating payabang parish priest idi sa ating simbahan, si Monsignor Trongked. Dakiling bagay, dakiling inspirasyon, lalong-lalo na kan pag ako mikan pag-alaga sa mga seminarista. Sa totoo lang po, isad sa mga kadipisilan na pigampang ning seminarista, amo po kan syempre so difficulty man sa mga parish priest or sa mga padi na kay Ribaninda. Di ko kanikanigar pero idinamati kong maray so acceptance and so belongingness. And kaya amo kadto nawag akong maray. Kaya epekto ni kan belongingness nakan so padagos na pagtalubo ta bilang tao, ako bilang seminarista, bilang parasunod ning Dios kan sa ating kagurangnan and bilang Kristiyano. Yan po. Tamang maray ka na sinabi mo
makatatabang ka di sa same mong bukasyon. Nalugod, pigamaot man na maging kang full-fledged na padi sa abot na panahon. Thank you very much, Austin, sa same mong mga paghiras. Kain ka pa mensahe para sa kapwa mo seminarista? Sa mga kapwa ko po seminarista, minsan grabe kan sa atong kikampang na kadipisilan, fight sa nakita. Aram takan na ngamin man na bagay may inampangkit ng kadipisilan, pero ang pinaka-importante di po kita magtereng. Sa mga kabataan po iyan or sa mga nagmamaot man na magleg. Ako po nagleg ako di man nung akis pa. Nagleg ako after ko na po mag-graduate. And actually, nang nagatrabaho na ako, nag-resign ako. So somehow pinagangalin ng late vocation, pero para sa akin po di kadto late, kundi it's just the proper time for my vocation. Kumbaga ipinagporma na akong maray. So di pa po late, para po sa mga nagmamaot, di pa po late na magsimbag sa pangapoda na kadi. Kay punta lang po magtereng, magpundo, may magrengeg sa kasadayit na boses na nagaangal sa iyan. Di ta narareparo kung pwede dahil sa kabisihan ta sa buhay, pero aram ko, kaayunian kasadayit na boses na nagpamati sa ato, nagiinging, na hanggang sangwana, nagimbitar sa lambang isad sa ato. Come, follow me. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa kitugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang matatagpuan sa iyo mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong litim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong litim, masumpungan ka sa dakong lihim. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman.
nanatili sa iyong lihim, sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim, nagmasumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim, sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Diyos marahay na aga po sa Saint Gabos. Ini po si Father Albert Sistina, ang Diocesan Vocation Director. Iniimbitaran ko po kamo na maghiling kan Tingog Parokya kada Domingo alas 11:30 nin aga sa Radio Veritas Legazpi as in Facebook and YouTube channels kan Parokya ni San Esteban Protomartir, Ligao City. Padagos man po akong nag-iimbitar sa mga kahobenesan sa satong diocese na buot maglaog sa seminaryo. Magdulok lang po kamo sa indong kura paroko o mag-contact sa cellphone number na nahihili nindo sa screen. Ngunya na panahon, mas kaipuhan taan maglilingkod sa simbahan bilang padi kan sa tong kagurangnan. Sa tabang kan pamibi ni Nuestra Señora de Salvacion, ni San Esteban Protomartir, asin ni San Juan Maria Vianney, patron kan mga diocesanong padi. Sarabay po kita sa pagpamibi sa mahal na Diyos na magdakol ang bukasyon digdi sa satuyang diocese. Salamat po. Diyos marhay na aga sa indo mga katingog parokya. An sa tuyang paghuhurop-huropan ngunyan na ika-24 Domingo sa ordinaryong panahon, iyon sinurat ni San Mateo manungod sa nagkakasala. Dangan si Pedro nagrani asin naghapot. Kagurangnan, kunan sa kuyang tugang nagkakasala sa kuya. Perang beses ko siya dapat patawadon? 7 beses? Si Jesus nagsimbag, bakong 7, kundi 70 na may 7 beses. Huli man sa nakaini, ang kahadean ng langit, nakakabaing sa hade na buot makipaghusay sa saiyang mga surugoon. Sa pagpuon, dinala sa iya ang sarong surugoon na ang utang milyones. Huli tadaing ikakabayad, ang hade nagbuot na ipabakal kaibaan agom asin mga aki, patin ang gabos na rugaring tanganing makabayad. Ang surugoon nagluhod sa pamitisan asin nakimaherak. Maherak ka sa kuya, tawi ako nin panahon. Asinan gabos na utang ko sa imo, sa kuyang babayadan. Anhade na herak, pinahale ang surugoon, asinan utang pinatawad. Alagad pagluwas, nanumpungan kan surugoon ang sa iyang kapwa surugoon na may utang. May utang sa iya. Tinuok asin sinabihan, bayadi ang utang mo sako. Ang kapwa surugoon, nagluhod sa pamitisan asin nakimaherak. Maherak ka sa kuya, tawi ako nin panahon, huli tababayadan kita. Alagad naghabo, asin ibinilanggo, sagod na makabayad. Kan inin maisihan kan mga kapwa surugoon, sa indang ikinamundo asin na nangyari inusip sa hadi. Ipinaapod kan hadi ang surugoon asin sinabihan, daing supog na surugoon, huli ta ika na kimaherak, ang gabos mong utang sa kuya pinatawad. Bako daw na dapat ka man na maherak sa kapwa mo surugoon, siring na ako naherak sa imo. An hade na anggot, ipinabilanggo ang surugoon, sagod na mabayadan ang gabos niyang utang. Siring ka iyan ang gigibon sa indonin sa kong langit nun na ama,
kunda inindo patawadon nintudok sa puso, an sa indong tugang. Good morning, Mons. Garo magayuno na naman ang sa tuyang ebanghelyo niyan dahil manungod ini sa taong nagkakasala. Iyo tabi, Manay Rosie, magayuno na sa itong ebanghelyo niyang ginuno kay San Mateo, manunungod sa forgiveness. Pirang beses ko patawadon sa kuntugang, hapot ni Pedro, 7 beses. Bako sa nang 7. Sa 70 may 7 beses, sabi ni Lord, 70 times 7. But sabihon, lambang pagkakataon na nagkakasala sa imong tugang, kay puhan mong patawadon. Madalion sabihon, iyon saro kang pinakadipisil na gibuhon na tugon kan sa tong kagurangnan. Manay Rose, ikagta sa konteksto ining ebanghelyo. Rumdumunta kan sa rong Domingo, ika-23 na Domingo sa panahon ordinaryo. Ang ebanghelyo kay ito manunungod sa fraternal correction. Mangayo. Kung nakasalan sa imong tugang, sabihan mo. Kung day siya makumbinsi, magapod ka ni saro pa. Kung day pananggad, darahon mo sa komunidad ng pagtubod, tanganing matama sa ginibo niya. Ito manunungod sa pag-correct. Ang pag-correct, madali untang gibuhon. Alaga dipisilon tang akuon. It is so easy for us to correct, but it is so difficult for us to accept corrections. Kita mismo. Kita mismo. Pag kita sabihan na pag-criticize na kita, defensive na kita. Pero madali yung kita maging critic sa iba. Kung minsan, kita ang mga matibayon. Naghiling kay basketball, gabus aram kung ano dapat gibuon kan mga parakawat. Pero pakawata yan, na maluya man siya. Kaluyahan ng tao iyan. Okay. Ang pag-correct, madali yung gibuhon, dipisilon akoon. Ngunya na Domingo, baliktad. Ang pagpatawad, madali on akoon, tapi napatawad ako, dipisilon, gibuhon. Kabaliktad na agad kang gospel last Sunday. To correct others is so easy, but so difficult to accept being corrected. To be forgiven by others is so easy to accept, but to forgive others is so difficult to do. Bakong iyo po? Ano man ang ginibong maraot ka itoong surugon dyan sa parabola niya to? Na nagsisingil man sana siya kang utang. So sa kapwa niya surugon, may utang na 100 denari ida, equivalent kan 200 pesos. Tama baga magsingil? Asin ko na sa tuntugang may utang, tama bagang darahon siya sa tamang husgado na mahusay, mabayadan kita, tabi pangangaipo man kita, enot na enot, utang ito. Iyan ang pangapunan kan hustisya ning katanosan. Justice calls for maging pantay. Patas. Bako ito ang problema. Ang problema, ta sa enot na parte kan parabola, siya pinatawad nin mas dakulang utang. Sabi kan mga scripturists, so utang niya duman sa iyang amo, nagkakantidad kun ngunya na panahon mga 200 million pesos. Dakula. Pinatawad siya kan amo na 200 million pesos, di niya kayang patawadon an sa iyang kapwa surugon na 200 pesos sana ang utang sa iya. Duman sa problema. Asin dyan kita malaog sa refleksyon. Why do we have to forgive? We forgive because first and foremost, we have been forgiven. Sise man sa tuyan day pinatawad nin mahal na Diyos. Kay puhan ang pagpatawad nin hulita enot na kitang pinatawad. Tan sa tong Diyos, Diyos na maheherakon, a merciful, compassionate God. That's the very first reason why we forgive others. May saro akong namidid na haloy na sarong babae, nakatuliko, pero di nagutubod sa kumpisal. Manay Rosie. Ay, di ako nagutubod sa kumpisal. Sabi niya, nata man niya ako. Haloy nangyayari ko di nagkumpisal. Nata niya ako. Kamong mga padi,
Mga makasalan man ka mo, natatamag dyan ako sa Indo. Natunay man talaga. Sisa man ang pari makasabi hindi akong kasalan. Mga makasalan ka mo, natatamag dyan ako sa Indo. Magkaganing kapatawaran. May punto man. May punto siya. Manay Rosie, binaliktad ko. Niya ko, anong gusto mo? Dahil kasalan ng padi. Anong gusto mo? Ranihan mong tawong malinig kimaray. Arin mas madali makapatawad. Itong aram niyang pinatawad siya, na makasalan man siya. Itong tawong, ini anong kasalan? Dahil ka daw niya ako matakot. Magrani sa sarong tao. Na yaon sa nasaya kaninigan, katanusan, hustisya. Makatakot talaga. Mas makatakot. So we forgive because first and foremost, we have been forgiven. We go back to Jesus. Natatapi natawad kita. Inulitan namumutan kita. Manay Rosie, kita pagpag-iisip niya itong kapatawaran, di pisilon, nakulugan. Pero sa tunay sana mga tugang, sa tuyang mga viewers, every moment, urual daw nagpapatawad kita. Ikasarong ina, ay Jesus Maria Josep, ang pagpatawad mo sa mga aki mo, kung saradit palalo na, naula sugatas, nagihi duman sa kama, nagsingyaw, nagkararaot na pasa su piginuman, su baso. Every moment really we forgive in truth. So sa imo nga gom, naguling banggi. Pagkagaling awi, alangan naman dahil mo na iluto iyang ki, pamahawan. Tama. So sa imong inang gurang na, malingaw na, pasyensyang kaipuhan. Sa tunay sana, day tapig-iisip, pirmi kitang nagpapatawad. Kaya lang, ang pinapatawad nato pirmi, sunamumutan ta. Depende sa pagkamuota. Mas ugo sa to ang tao. Mibro kang familia, padaba niya to ang tao, madali yung kita makalingaw. Madali yung kita. That is why, on the other hand, Panay Rosie, the greatest wound usually comes from people whom we love. Takon ako, binastos, ninsaro na dahi ko kami bigyan sa tinampo. Ano man. Okay lang. Pero binastos ako kan sa kong tugang. Inutikan ako kan sa kong tugang. Makulog man ang gadi yan. Grabing kulog. Ang pinamakakulog na lugad, iyo ang lugad nagikan sa tong namumutan. Because we do not expect sa mga taong ining namumutan niya to, nakulugong kita. Tabako yan ang lingwahe ng pagkamot. Ang lingwahe ng pagkamot, kapatawaran. So first, we forgive because we were first forgiven, but secondly, and deeper, we forgive because we are loved. And when we feel that we are loved, then we can easily forgive others. Madali kita makapagpatawad sa iba. Mga ipangod, mga tugang, dipisilon kimaray iniong commandment ang tugunin mahal na Diyos na iniong magpatawad sa kapwa. Bako man ini commandment, it is deeper than a commandment. Kung hindi ngunta sa saro ining tugon, dipisil talaga. Na pigsabihan niya ako magpatawad, kaya mapatawad ako, no. Saro ining pangapudan. Saro ining parte kan sa tuya na naman na pagtubod bilang mga Kristiyano. Ang kapatawaran. Nakuno ng mga practical reasons sinasabi sa to. Not a practical reason because ang kapatawaran, mas nabibinipisyaran kita kisa sa tuyang pinapatawad. Iyo baga, sabi ko pirmi, pag dahi ka nagpatawad, ika anday na kang iturog, ikang high blood, ika na ang pirming dagit. Minasa dayuto na sa imong kinaban. Malakaw ako dyan, kaiwal ko ito, maagi na sana ako sa ibang agihan. Sa dayuto ng kinaban ko, makayarak man sa ko. So, I imprison myself to something that happened in the past na may nangyari ka ito, na dahi ko nalilingawan ito, nagi akong uripon kisarong pangyayari kang panahon, sala ko, taday ako, nakakapatawad. Itong nagutang sa ko, ay pwerte ang buhay ka ito, maugmahon lamang ito, gasto na ka ito sa kwarta na inutang sa ko. Tinghan ito nag-iisip, na nakulugan niya ako. When I forgive others, I actually help not only the other person, I help myself more. Mas dakula ang tabang sa ko.
Asin iniman an minadara sa to sarong spiritual level na rasoning kapatawaran. Forgiveness is redemptive, salvific. Ang kapatawaran, iyo ang ginamit nin mahal na Diyos na paagi tanganing madara kita sa kaligtasan. Iyo man ang paagi niya to bilang mga tao, tanganing makasabay kita sa kaligtasan na pinagapo diya itong freedom, katalingkasan, kaligtasan kan sa tuyang kalag. Lugod man ay Rosie, mas bukas sa tuyang puso sa pagpatawad. Ninhulita kita enot pinatawad, asin ninhulita kita mga taong namo tanin mahal na Dios, asin parte ka sa itong pagkabuhay ang pagkamot. Ang sumatotal ka iyan, pagkamuot na naman nahali sa mahal na Diyos. Lugod an sa tuyang mga viewers, naliwanagan, manungod kan, pagiging mapagpatawad sa kapwa. Lugod, maisip ninda na daisinda maging sarong preso kan sa indang sa diring ginibo. As in, makatalingkas sa kasalan. Iyo tabi, Manay Rosie. Ngayon, no, kapaliwanagan. Na tinao mo naman sa muyang ngunyan, moms. Thank you very Pati kami much. nabuksan na naman ang sa muyang mga limitadong mga isip. Siring man sa kuya. Gawos kita limitadong isip. Alagad sa tuyang, sabi dyan, sa tuyang ebanghelyo ngunyan, the best way, in a practical way to forgive is by prayer. Pinapamibi niya to. Inaagi niya to sa pamibi. Pinapamibi niya to itong nagkasala sa to. As in, pinapamibi niya to sa tuyang sadiri. May nagranis ako na babae ngaya, Father, pwede mong ipangadya ako? Nata niya ako. Anong rason? Anong intensyon? Ngunya na aldaw, kakahurunon mi magturugang at sa mong ama. Nata niya ako. Kansarong taon, nagadan si mama. Pagkagada ni mama, nagpuon pag-inom, ninalak si pa. Sa kamundo ang gayod, pirang taon sila magibanan. Asin urual daw na nagiinom hanggang ngunyan. Nasusubrahan ang inom ni pa. Apektado na ang lawas, pati kami apektado na gabos. Pati ang sa hanap buhay niya apektado ng maray. Kakahurunon mi si pa. Pero bago kayan, pwedeng ipamiibi mo kami. Nagpangadji naman kami gabos, magturugan. That's the best way to deal with conflict, with fraternal correction, with forgiveness. We do it in the spirit of prayer. Bako ta naghusga kita sa iba. Bako ta hababa ang paghiling ta sa iba. Bako ta gusto ta magbalos. That's the language of the world. Iba pigsa Lex Talionis. Lex Talionis. May fraternity nga ni dyan na Lex Talionis. Ay kan lumang tipan iyan. An eye for an eye. Imagine a world without forgiveness. Imagine a world na dahi ako pigpatawad ng gabos na pagkakasala ko. Imagine a life na daing kapatawaran. No. Bakong siri ka na sa tong kinaban. Bakong siring ang kaligtasan na makakamtan ka sa tong kinaban. Sa espiritu nin pagpamibi, nin magturugang, sa espiritu nin pagkamot. Pagkamuot man giranay. Sarong grasya na ikaw makapatawad, ikaw makahagad ng kapatawaran sa pinagkasalaan mo. Rumdumunta Manay Rosie, nakang Martes, sa tong pinagselebrar ang kumpleanyo ni Mama Mary. Makaugmahon, tanahin ko dakol nagsirimba. Well, yaw, sa social distancing, duman sa luha sa patio, lalong-lalo na sa plaza niya to. Kadakol nagsirimba, bilang pag-umaw kay Mama Mary, pagpasalamat to recognize her role in our life, in our faith, in our family, sa tuyang komunidad na dakulaong kimarhay. Kaya siguro, day tapalampason ang episode na ini, na day mag-greet kay Mama Mary nin happy birthday. Siya ang pinag-aapod niya itong Stella Matutina. Stella Matutina, bud sabihon, morning star. Stella, star. Matutina, morning. Bako ang apelyido nin sarong artista. The morning star
welcomes a new day. Ang morning star, yung garubaga minabukas kang kinaban sa pagsakat kang aldaw. Sa Jesucristo yan ang aldaw. A new day, a new beginning. Siya baga ang Messiah, ang Redeemer. And it was through Mary. Ginamit siya ni instrumento ni mahal na Diyos na magsirang ang bagong aldaw. As in, dais siya nawawara. Sabi ko kang humiliya ko, kana Martes, Mary was there all throughout. From womb to tomb, nobody can claim that. Not Peter, not John, not Magdalene, only Mary. From womb to tomb, she was there. Yaon siya, ang presensya niya. Bako sa naki Jesucristo. Sa lambang saro sa tuya, takitagabos mga aki niya. She will always be here for us. Sabi ko, niya ko, kung yaon digdi presente si Mama Mary, birthday niya, siguro nagparty na kita. Nagdara na kita ng mga regalo. Cake. Siguradong may cake. Sigurado. As in sa cake na, siguradong may kandila. Siguradong mablo si Mama Mary na makanta kita. As in sasabihan ta siya, mag-wish ka. Alagad minsan day kumadangog. Aram ko na ang wish ni Mama Mary. Ngunya na panahon. Na kita mapakarhay. Na ang mga aki niya, mga marahay. Iyo yan ang wish nin sarong ina. Pirmi, always. The constant wish and prayer of every mother is that her children are in good condition, in good health. Kaya niya ako, pagtapos ko sa humiliya kan matis niya ako, ang sa kong pangiturugan, nalugod, pag ako naman maghampang sa paghusga, kay Jesucristo bilang hadi kan langit asin kan daga, kang Kristong hadi asin ako husgahan naman, ang sa kong pangiturugan, kapot ko sa kamot si Mama Mary. Asin masabi siya sa kuya, do not worry, I am here. Dai maghandal, yaon ako. Kasurog ta si Mama Mary. Happy birthday, Mama Mary. Happy birthday, Mama Mary. Magayuno na assurance na talagang you will look forward na mag-iwas ka na sa pagkakasala. Yaon si Mama Mary din sa tangda. Ngunyan manay Rosie, siring sa satong ginigibo sa lambang episode kana Tingog Parokya. Sa pagpasalamat sa mahal na Dios kay ining padagos niya tong pahiling kay ining Tingog Parokya sa rong programa na nin ebanghelisasyon kan parokya ni San Esteban Protomartir di Ligao. Mataw kita kang bendisyon sa gabos na mga nag-aantabay, naghihinanyog, asing sa gabos na naghihiling kay ining programang ini. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong spirit. Maghilig, asin magdanay lugod sa lambang saro. Ang bendisyon kan Dios na makakamhan. Ama, asinaki, asin Espiritu Santo. Amen. The Memorare. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, or sought thine intercession was left unaided. Inspired by this confidence, I fly unto thee, O Virgin of Virgins, my mother. To thee I come, before thee I stand sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in thy mercy hear and answer me. Amen.